pamilya, yung nanay, tatay natin. Napakahalaga din na makita natin ito, yung tunay na pakikipag-ugnayan natin sa pamilya ng Diyos, no, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. At bakit ito mahalaga? Kailangan natin itong makita at maunawaan na mayroon pala akong bahagi bilang isang mananampalataya, hindi pala talaga akong bahagi. Huwag natin isipin na, ay kuya, ganito lang naman yung part ko. Di ba? Mga ganun. Pero hindi. Kailangan makita natin na ano talaga yung aking function ba? Di ba? Aking bahagi doon sa congregation. Huwag natin ihiwalay yung sarili natin. No, na, kuya, ano naman, sila na lang yan, kaya na nila yan. No, isa mo yung mga ganong idea. Hindi kapatid, lahat ay maaaring gamitin ng Panginoon. Lahat ay maaaring bigyan ng Panginoon ng task, di ba? Sa gawain niya, sa pamilya ng Diyos, no? At sabi nga dyan, relationship with the family of God. So tayo po yun, no? Ano ang mga layunin? Una, matukoy talaga ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa niya mananampalataya sa pamilya ng Diyos. So, makita talaga natin ano talaga ang kahalagahan nito na mabuti yung ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin mananampalataya nakabilang sa pamilya ng Diyos. Ano po? At ikalawa, may turo kung paano ang tamang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. So kung hindi pa nalalaman ng isang kapatid, so dito pwede natin may share na ganito talaga yung tamang pakikipag-ugnayan sa isang pamilya ng Diyos. So makikita natin din dito no? Sa ating balangkas naman, una ay ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. So mahalaga na meron talaga tayong ugnayan, tamang ugnayan sa pamilya ng Diyos. No? Sa mga kapatid na kabilang sa pamilya ng Diyos. No? Maaari kasing may mga kasama tayo na hindi naman natin batid yung kanilang layunin, pero baka hindi sila kabilang yan sa pamilya ng Diyos. No? Ikalawa, paano makipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos? So pag sinabing paano, ibig sabihin, kailangan natin, anong gawin habang naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat na-learn natin na paano ba ako talaga makipag-ugnayan sa aking kapatid, sa pamilya ng Diyos, di ba? Na-learn natin, huwag tayong mag-stop doon sa okay lang ako dito, di ba? Kasi hindi naman ako talented yan, hindi naman ako magaling diyan. Tuwa nga ako kasi si Ate Winnie pala na-awit na, di ba? So, praise the Lord. Gano'n naman talaga minsan yung pagkawala ng isang bagay sa lugar natin, sa buhay natin ay minsan i-allow talaga ng Lord para magpalit siya ng mga bagay din at mga tao na talagang ilalagay niya din doon. No? So minsan hindi kasi natin minsan maunawaan na ano ba talaga yung layunin ng Panginoon, pero kung hahayaan talaga natin na mangyari yon, hindi later ma-realize natin na meron talaga palang plano ang Diyos. So yun, makikita natin na paano talaga makipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. So kung hindi pa alam din ng kapatid, tayo ng mga nandito ay pwede natin tulungan sila din para maunawaan ito. Ano po? So makita natin, isang ilustrasyon lang po yan, ano po, na ang Panginoong Jesucristo, siya talaga yung ating Panginoon at siya talaga din ang ating tagapagligtas. Kailangan malinaw ito doon sa ating mga kapatid. Kasi pag hindi yan malinaw, napakahirap nilang i-claim na ako ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ano po? Yan lang kailangan malinaw talaga sa kanila na ang Panginoon ang sentro talaga ng lahat sa buhay. So mahirap kapag ginawa yung hierarchy yan, yung pagano. Pero yan, kailangan malinaw sa mga mananampalataya yung ganyang kaisipan no, habang naglilingkod sa Panginoon na si Jesucristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito po. So, kahit sa mga bagong mananampalataya, ito yung paulit-ulit nating sabihin sa kanila. Kasi pag hindi pa nila nauunawaan, ulitin pa rin natin. Huwag tayong masyadong, alam mo yun, yung parang technical na, kasi meron man naman tayong mga material. Okay din naman nasusundin yun. Pero, kapag hindi pa naunawaan ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, ay pwede pa natin balikan hanggang sa maunawaan nila bago tayo sumulong. No? Kasi pag hindi nila maunawaan ang
Lordship talaga, kung paano ang Panginoon talaga namatay sa ating mga kasalanan at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Napakahirap talagang mag-involve yung isang kapatid yung sa pamilya ng Diyos. Diba? Napakahirap niyang mag-work. Ang hirap niyang gumawa. Kasi nga, alam mo yon yung gawain na ginagawa niya ay para lang binibilang niya na gawain ng mundo. Parang trabaho lang. Diba? Pero kapag malinaw talaga sa kanya ang Panginoon, sino talaga tinanggap niya na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, although mahirap yung mga gawain, napapadali kasi may kagalakan habang ginagawa yon. Ano po? So, siya ay tatanggapin ng Diyos bilang anak niya at siya ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo o Iglesia. Ano po? Yan ang upang maayos na magampanan ng tungkulin sa Iglesia, dito po sa atin, kinakailangan na roon ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Maaring alam na natin to, di ba? Narinig na rin natin na kailangan yung iba't ibang bahagi ng katawan sa ikalawang Korinto, chapter 12, verse 14 and 20. Maaring alam na natin to, pero tingnan natin kung ano pa talaga yung ipapahayag ng Panginoon sa atin sa umagang ito, sa kanyang mga salita. Ano po? Sabi sa unang Korinto, chapter 12, verse 14 and 20, ang katawan ay binubuo ng maraming parte at isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tenga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi pa siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang pahinga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte, ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag ba itong katawan? Ang totoo ay ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit isa lamang ito. So makikita natin ang sinabi ng Korinto, na ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit isang parte lamang. So, hindi pwedeng sabihin ng isang kapatid na, kuya, ito lang namang ang yung bahagi ko dyan, taga-ayos ng buwan, di ba? Taga-linis, hindi ako kabilang sa katawan ni Kristo, sa katawan sa bahagi ng Iglesia na yan, sa pamilya ng Diyos. So, makikita natin kapatid na hindi natin pwedeng, i-reason out, no? Lahat tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Lagi natin alalahanin yun. At minsan, yun yung pandaraya ng kaaway. Di ba? Inilalagay niya sa ating isipan na, ano naman? Ganyan lang naman yung function mo. Di ba? Hindi mananatili na tayo sa ganung kaisipan. Di ba? At, stay ka lang dyan. So, sisirain ng kaaway yung ating paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sabi dito, kailangan natin makita na ang totoo ay ang katawan ay binubuo ng maraming parte. So itong ating katawan, ngunit isa ang katawan lamang ito. So makikita natin yung kahalagahan na magkasama, na hindi natin pwedeng katwiranan na ito lang yung ating bahagi. Baka hindi na ako kabilang dyan. Ngunit hindi po tayo ay kabilang dito bilang isang pamilya ng Diyos. So mahalaga na meron tayong yung ating mga katawan ay may tamang komunikasyon. Di ba nga may kasabihan na ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Kasi pinaparamdam yun ng ating katawan. Ano po? Gayun din naman, ang isang mananampalataya ay hindi mararating ang pinakamataas na antas ng kanyang espiritualidad kung walang tulong at nagpapalakas ng loob na manggagaling sa kanyang kapwa mananampalataya. So, makikita natin na kailangan natin yung ating kapatid. Hindi ka lalago, kapatid, na ikaw lang. Sa pamagitan ng YouTube, hindi ka lalago. Baka mamaligaw ka pa eh. Diba? Minsan marami kasing turo dun sa YouTube na mukha namang maganda, mukha namang praktikal. Diba? Pero anong gawin? Medyo maliligaw ka dun. Hindi ka rin lalago, kapatid. Kaya lalago tayo, sabi nga dito, sa tulong at nagpapapalakas ng loob na manggagaling sa kanyang kapwa. Mananampalataya. Meron kami kaibigan, yung kaibigan ko, classmate ko ng college kasi, si Mea, papunta siya ng PGH. Sabi niya, Mac kasi yung tawagan namin kasi Mac yung aking palayaw. Sabi, Mac, daan ako dyan, pero worker na din siya dun sa Mindoro. Sabi niya, daan ako dyan sa inyo, sabi mo, mag-stay daw siya ng mga 2 days, ando pa kasi kasama ni Ma'am John.
Sabi ko, okay lang, natuwa din naman ako. Sabi ko sa kanya kahapon, kasi may evangelism doon sa Malinta. Sama ka sa amin para ma-observe mo yung, yung ginagawa ng mga kapatid. So natuwa siya, kasi ganun pala yung ginagawa. Ganun pala, natuwa siya. So hindi nila ginagawa yun doon sa kanila eh. Imagine niyo po na maka-inspire tayo na yung ginagawa natin sa Panginoon. Sabi niya, nga no. And then, sabi ko sa kanya, dati kasi pag nag-share ako, medyo selective ba? Medyo yung parang tipong pagkaya ko, sige, lalapitan ko. Medyo parang pag hindi ka lang, wag mo na, baka may tumanggi. Gano'n, medyo mamaya magaling mga tuwiran. Gano'n, sabi ko sa kanya. Pero ngayon hindi na. Medyo lahat ng pwedeng daanan at alokin ng salita ng Panginoon ay alokin. Di ba? Pag tumanggi dito, hindi. Di ba? Ganun lang naman yun, sabi ko sa kanya. Kasi yung unang dating namin sa Malinta, mayroong matanda kasi doon. So yung mga kapatid, umuna na, so dinaanan pa namin yung matanda. Isinira namin, so sabi ko kung tayo, mabilis lang itong pag-share namin. Sabi ni tatay, okay lang kahit matagal. So, tapos si Nean, and then nung tapos na kami, babalik na kami, magpipray. Tatay nakaupo ko doon sa tricycle, lumabas na nga ako, sila nakausap man, parang nagpapaalam na siya. Tumawag pa to, sabi niya, sabi ni Ma'am Jo, ay sir, meron pong pari daw din si tatay, gusto niyang pasyuran. Yung sinura namin, si tatay, inaya kami dun sa kumpari niya. Sabi niya, yung kumpari niya daw, sisira natin. Sino talaga? Oo, kala ko malapit lang, medyo malayo pala. Pero punta kami doon. So, natuwa naman ako kasi yung puso ng tatay na nung time lang namin na-shiran yun, ay ganun yung puso niya na yung kumpare niya din doon, ay shiran din namin. So, kung pinuntahan talaga namin yung kumpare niya, and shiran namin, na yung kumpare niya pala ay biyanan ng aking kutitser. O di ba, nakita niyo yung mga pangyayari. At natuwa ako kasi hindi din sila na ay kaya lang, siyempre mga senior na sila. Ay kasama ko si Kuya Paul. O di si Kuya Paul yung magpa-follow up. Kuya Paul, ikaw bahala dyan. Pabalik kayo daw sa Monday. Pero praise the Lord, no? Na makita mo na maka-encourage ka ng kapatid na gawin yung bagay na pinapagawa ng Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, okay lang na tumanggi o mag-proceed. Dati kasi parang nalulungkot ako kapag na hindi tumanggap. Okay lang. Ang importante, nagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ang Panginoon na ang bahala sa kanilang baka mga susunod na mag-share sa kanila, di doon sila tumanggap. Diba? So mahalaga na maging tulong tayo na magpalakas ng loob dun sa ating mga kapatid. Sabi nga sa unang Korinto din, chapter 12, verse 21 and 26, kaya nga hindi maaaring sabihin ng mata at sa kamay, hindi kita kailangan, hindi rin masasabi ng ulo sa paa na hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina, ang siya pang kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaano mahalaga ay naalagaan nating mabuti. At ang mga parte hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangan pagandahin ng mga parteng maganda na. Ganon din ang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Hinigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi marangal. Upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinaparangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. So ito din yung yung nararanasan natin sa ating congregation. Kapag medyo may nakikita kang malungkot na kapatid, ganoon din. Diba, nandun yung compassion mo. Kung may kung may nagdadalang hati, sundot tayo. Diba? Dahil hindi maaaring malungkot yung baga mayroong dinaramdam yung kapatid mo, tapos ikaw ay hindi mo man lang dinadamayan at pinapalalangin, tapos ay nagsasaya ka pa. So, hindi kasi pwedeng sabihin na sabi niya, di ba? Hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay na hindi kailangan at hindi rin masasabi sa paa. No? Iba-iba kasi ang bahagi natin sa pamilya ng Diyos na ating pinabibilangan. So, kailangan lang natin makita. At kailangan natin makita kung paano tulungan din yung mga kapatid na nangangailangan ng panalangin at tulong para lumago din sa pananampalataya at paglakad sa Panginoon. At makita natin na sa pamilya ng Diyos ay
Hindi yan sa pilitan natin ginagawa. Hindi yan na parang pilitan ka ng kuya na, tayo, mag-share tayo. Diba? Kasi yung banal na espiritu yung magsasabi sa atin na gawin natin ito. Diba? At tandaan natin na yung kagalakan na ibibigay sa atin ng Panginoon habang ginagawa natin ng mga bagay na ito. At hindi ito kayang i-explain ng mundo. Diba? Tayo lang ang makakapag-explain ito at ang kapatid na kasama natin na naglilingkod sa Panginoon. Yung makakaramdam tayo ng delight sa Panginoon. Ito po, na alam mo yun, na parang pag nananalangin ka, nagpupuri ka sa Panginoon, ay talagang, hindi mo maintindihan na nagagala ka talaga. So, ganun dapat yung ating nararamdaman habang naglilingkod tayo, kabilang tayo doon sa pamilya ng Diyos talaga. Mayroong pagnanasang sumamba sa Diyos. So, ganun talaga, excited ka na gawin yung mga bagay para sa Panginoon. No? Nakikinig. Hindi lamang dito, kundi sa mga kuya din. Lalo na pag may napapagsabihan. So, mag-reflect talaga, ano kaya yung aking nagawa? Sila sa pamuhay. So, hindi lamang narinig yung mga salita ng Panginoon, mahalaga na ito ay ating ina-apply sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. So, tingnan natin yung mga ginagawa ng mga ate at kuya habang nandito tayo sa pamilya ng Diyos. Di ba? Sa iglesia. At tingnan natin kung paano nila ginagawa ang paglilingkod sa Panginoon. At importante ito, nakikisalamuha tayo. Sabi mo nga, di ba? Walang lalago na mag-isa lang. Diba? Naalala ko yung direktor namin sa sa Mindoro, na uuwi kami nitong namatay si tatay. So, dinalaw namin, namatay na kasi yung lalaki. Nandun na si Ma'am Sally, minang namin sa kasal. And nalungkot ako kasi yung school na pinanggalingan namin, yung for the tawag doon, Christian Organization for the Rehabilitation of the Disabled. Wala na, parang siyang abandon. Abandon, nadilim na madilim. Madilim na yung So nalungkot ako kasi nandun naman talaga kami nagruro at saka ang dami mga bata doon. Hindi nagkipagkwentuhan kami kay Ma'am. Sabi ko, Ma'am, paano na po magiging way ng dito? Sabi niya, wala na mga bata kasi nga nag-stop na ng pandemic. Tapos paano po kayo nag-worship kasi nga meron sila doong kumbaga worship din pag linggo. Meron din, kaya lang mga deaf na yung mga kasama ko. Tapos ako, nanonood na lang sa mga YouTube. Pero nalungkot ako kasi napakahirap lumago. Alam mo yun, kapag sa YouTube lang yung yung pinapanood mo. Sabi ko, kay Ma'am Johan, nung pag-uwi na namin. Pero bago naman kami umalis, nag-pray kami. Inalok ko si Ma'am ng prayer. Sabi ko, Ma'am, sige po, pwede po mag-pray tayo. So, mag-pray kami. Pero pag-uwi namin, nag-usap pa kami ng so, kung nalulungkot naman ako kasi kumbaga dating masigla yung lugar na yon. Pero alam mo yun, kapag talagang wala kang kumbaga na-train na mga susunod na gagawin yung mga bagay na ginagawa mo, napakahirap magpatuloy. So mahalagang maipanalangin talaga na Lord, bigyan mo ako ng mga tao na susunod, di ba? Na maglilingkod sa iyo, na gawin din yung mga bagay na ginagawa ko. Di ba? Pag hindi, wala. Mamamatay na talaga. Mag-stop talaga yung gawain. So, mahalaga din yung pakikipag-ugnayan, no? Sa mga kapatid. Pakikipag-ugnayan na, diba? Sa mga kapatid na mga Kristiyano. Kabilang din sa pamilya ng Diyos. Pakikibahagi sa mga gawain. Siyempre, di ba? Pag nag-call lang gawain, mga kapatid, tayo? Tayo dito? Tulong-tulong tayo. Sama-sama kung ano lang yung pwedeng magawa. Pakisalamuha sa mga kapwa mananampalataya. No? Pagdalo sa pananambahan, importante ito. Katulad ng mga ganitong gawain. Pero huwag nating ilagay yung ating sarili na ganito lang. No? Sabi nga ni Mayan kahapon, nag-usap kami. Oo nga, kapatid, kasi kapatid yung tawag na. Yung parang yung time nila, linggo lang sila. Sabi ko, alam mo, sabi ko nga lang, isa sa pinagpipray ko, kasi yung lugar nila maganda talaga, potential talaga. Pagpunta namin ng mga kuya doon, kumbaga, inano ko na siya inihanda ko na yung kanyang sarili na baka one time pumunta tayo, tumawid tayo ng Mindoro
ganito yung magiging setup. Hindi naman kayo kaagad yung sasabak sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yung mga kuya na mga kasama at ate, sila yung magdi-demonstrate ng paano magbahagi ng salita ng Panginoon. And then later, kung kaya na kayo umagahan, sige kayo naman. So, ganun yung ano. Pero sabi niya, natalo sila ng pananabahan, linggo lang talaga. Ang hirap lumago na kapag gano'n na yung para activity mo. Diba? Napakahalaga na marami ang maabot talaga ng kanyang salita. Sabi ko nga sa kanya, ang dami pang mga tao na kailangan makarinig ng salita ng Panginoon. Ito na yung mga balangkas, kalahagahan daw ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Una, nakakatulong sa paglagong spiritual. So, lalago yung ating spiritual kapag nandiyan tayo sa pamilya ng Diyos. Di ba? Kaiba ito sa mga kaibigan natin, hindi naman masama makipagkaibigan. Hindi rin naman masama makipagsalamua sa ibang mga tao, sa labas. Pero kapag kasama natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, nasa pamilya ng Diyos, lalago yung ating buhay spiritual. Kasi yung usapan, di ba? Spiritual. Yung panalanginan, spiritual din. Di ba? Yun yung kahalagahan nito. Sabi sa unang Korinto chapter 14 verse 26, ano ngayon ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasabi ng iba't ibang wika. Ito yung kung may magpapaliwanag. At mayroon na magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin niyo ang lahat ng iyan sa ikaunlad ng iglesia. So, nais talaga ng Panginoon na maging maayos ang lahat. Kaya ganito ang sinabi niya sa Korinto. Ano po? Sabi niya pa sa unang Juan chapter 4 verse 1 hanggang 12, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig na nagmula sa Panginoon. No? Yun, para ipahayag ang pag-ibig na sa isa't isa. At makikita mo talaga na mag-manifest naman to sa buhay ng bawat kapatid natin kung gaano na yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin na gusto din natin i-share. Sabi ko nga kay tatay, alam niyo tayo, ginagawa lang din namin to kasi ito talaga yung nais ng Panginoon. Diba? Yung love ng Lord gusto din namin i-share sa inyo. Lalo na siya, 17 na yata yung tatay. Diba? Ikatlo, nagbubukulot at nagpapalakas ng loob ng bawat isa. So, yung pahalagahan din ito na nandito tayo sa loob ng pamilya ng Diyos. Ito ay nagbubukulot, nagpapalakas tayo ng loob ng bawat isa. Totoo, no? Kasi kailangan natin itong gawin. Baka mamaya, discouragement yung ibibigay natin sa kapatid. Matisod, di ba? Bakit si ate, gano'n? Bakit si kuya, gano'n? Huwag na natin tingnan. Dahil lang lahat naman ay nagkakamali, lahat naman ay may kahinaan. So tingnan natin yung kalakasan ng ating mga kapatid. Sa Hebreo chapter 10, verse 24 at 25, sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon, no? Diba? Katulad nito, katulad ng mga cell group, natin gaya ng panakaugalian ng bigahan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Magiging nyo, diba? Kung may nangihinang kapatid, ipanalangin. Diba? Huwag ituring na kaaway yung kapatid. Ipanalangin. Diba? Ipanalangin na ganito ang magiging estado ng puso niya. Hindi natin sila kaaway, halimbawa lang. Diba? Sa opisina, sa paaralan, pag napasok mo, sa loob ng ating iglesia. Diba? Kapag may nag-open na kapatid, ilang kapatid, pag-pray natin yung nararamdaman mo. Diba? Ganun lang yun. Huwag nang dagdagan pa. Pag nag-add ka pa, kung parang nag-side comment pa, medyo i-stir up mo pa yung kanyang idea. Pero pag sinabi natin, sige lang, panalangin natin at may gagawin ng Panginoon dyan. Kung tao man yung tinutukoy yan, hihipuin ng Lord ang kanyang puso. Diba? Subukin natin na magbuklod tayo at na napapalakas ng loob ng kapatid. So, yun yung talaga yung nais ng Panginoon sa kanyang mga anak na nasa loob ng kanyang pamilya ng Diyos. Ito po.
Ikalawa, paano daw ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng Diyos? Siyempre, pagsilbihan ng bawat isa. Hindi naman yun to the extent na di ba, parang nagsisilbi na. Ito yung kung kailangan niya, gagawin natin. Sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Nakita nyo, ang magbubuklod na naman ay ang pag-ibig na nabumula sa Panginoon. Kapag ito yung ating nasa puso, talagang spiritual lagi ang iniisip natin sa ating mga kapatid. Walang halong kung ano man, na pagtulong sa ating kapatid kung pagsisilbi sa kanya. So, ikalawa, maging maasikaso sa bawat isa. Nakita nito. Nasubok na natin to sa mga cell group natin. O kahit dito man siguro. Unang Pedro 4:9, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Sa bahay, di ba? Kaya pag umikot na yung cell sa mga bahay-bahay, alam na ng kuya yung mga trademark na lulutuin Di ba? Sa amin kasi sopas lagi. Alam na nila, pag doon ng cell, alam nila sopas talaga So may mga ganung specialty, makikita mo, alam na nila. Alam na din nila na masarap yung pansit dito, masarap dito. Alam. Dahil magiliw yung kapatid, diba, sa pagtanggap sa kanilang mga tahanan. Kahit hindi kami, diba, sa iglesia. At lalo na kapag may mga bago, diba, maramdaman nila na kabilang pala sila doon sa pamilya ng Diyos. Kasi mahirap naman kapag halimbawa may invited tayo, parang tayo pa na dati dito, hindi man lang natin magitian. Di ba? Hindi ba natin ganito kamusta? So maging maasikaso tayo sa bawat isa sa mga kapatid. Ano po? Ito nga sa bahay natin nagtukoy. Ikatlo, pahalagahan ng bawat isa. So, alam ko ginagawa na natin to mga kapatid, pero ang sabi po sa Pilipos chapter 1 verse 7, marapat lamang na pahalagahan ko kayo ng ganito, sapagkat kayo'y mahal ko sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita, maging ngayong nakabilanggo ako. So, magiging nyo, sabi ni Paul, kung gaano niya pinahalagahan ng mga kapatid, ganoon din, pahalagahan din natin ang bawat kapatid. So, pahalagahan natin yung kakayanan nila, pahalagahan natin yung kanilang mga ideya. I-improve kung ano yung mga hindi pa kaya, tulungan. Diba? Huwag nating hayaan na manatili sila na ganun lang yung kanilang estado. Baka hindi lang natin natutuklasan. Meron pala silang mga kakayanan na kayang gawin sa ating iglesia, sa pamilya ng Diyos. So, ano lang natin, patuloy lang natin ipanalangin yan sa harapan ng Panginoon. Turuan ang bawat isa. So, kaya nga may mga pag-aaral tayo na ginagawa din. Mag-practice ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At mahalaga ito, sabi po sa Colossus chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusan manatili sa inyong puso. Diba? Turuan ninyo at paalalahanan ng bawat isa na may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng salmo, mga himno, mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Doon naman talaga magsisimula yan sa hindi natin alam. Ganun din yung mga kapatid natin. Pero tayong mga nakaalam na at ililid ng banal na espiritu, tuturuan natin sila na ganito yung gawin. Po. At akayin natin sila doon sa tamang paglilingkod sa Panginoon. Diba? Pagsabihan, kung kailangan pagsabihan, na may pag-ibig pa rin. Ano po? Huwag natin silang hayaan na lumayo sila sa paglilingkod sa Panginoon. Diba nga doon sa una nating na baka sila ay matisod pa sa atin. Kasi nga, imbis na maturuan natin sila, ay hindi natin sila turuan ng tamang paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Turuan natin ang bawat isa. Turuan natin na may pag-ibig. Turuan natin ang tamang paglilingkod sa
Panginoon. Ang dami namang mga ano dyan, pero ang pinaka talaga ay ang Biblia. Diba? Ang Biblia ang mag-ano. Hindi naman kailangan sobrang mga material ang tuturo natin. Makakaturo tayo ng gamit natin yung mga verses doon sa Bible. Ano po? At ang pinaka effective na pagtuturo ay yung dinidemonstrate natin yung ginagawa. Diba? Kaya nga natuwa si Marian kasi yung pangalan niya. Nung sinama namin siya nila Ma'am Jo, nakita niya kung paano gawin yung evangelism. Sabi niya, ganun pala yun. Kasi gusto niya makita yung process. Ganun pala siya gawin. Sabi ko, ano naman. Hindi naman kailangan na yung masyadong maraming mga verses yung state mo do. Mayroong one verse evangelism nga, di ba, na ano. Pero ganun siya. Ang importante doon ay makita mo yung yung nais ng Panginoon talaga na gawin natin ito para sa kanyang mga anak na hindi nakakarinig pa ng salita. Marami pa. Sabi ko nga, imagine mo si tatay. Pwede naman natin sanang lampasan kasi mukhang lang naman siya nagpapahinga. Diba? Kaya nga nung pagbalik namin, sinabi ko ni tatay, tika lang yung kumpare ko nandoon sa bahay niya na mamahinga. Sure niyo din. So imagine nyo lang ganun yung puso ng tatay, no? Napakaano sa kanya yung salita ng Panginoon. At napakabilis, di ba, mag-work sa kanya. Sabi ko, Kuya Paul, yan, pwedeng, kasi siya, open, silang dalawa. Magkakumpare pa sila, o di, bahala na ang Kuya Paul sa kanya, sa kanila din. So yun, nakita natin, no, na mahalagang maturuan ng mga kapatid para sa kanilang paglabas, maituro din nila ng maayos kung paano yung tamang paglilingkod sa Panginoon. At tamang relasyon na meron sa pamilya ng Diyos. Ano po? Ikalima, ipanalangin ang bawat isa. So mahalaga ito. Ito isa sa pinakamahalaga din. Na ipanalangin natin ang bawat isa. Bakit po? Ang sabi sa Santiago chapter 5 verse 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang mga kasalanan, ipanalangin niyo isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin matuwid. Ng taong matuwid. So mahalaga, kaya nga minsan nahingi tayo ng prayer, hindi lamang minsan, madalas no, nahingi tayo ng panalangin sa ating mga kapatid. So nahingi tayo na, Kuya, ipag-pray nyo nga po ako. Di ba? So, ipanalangin natin. O kapag napapansin natin, di ba, pag may discernment tayo na parang ang kapatid ay aligaga, i-offer na natin. Di ba? Kapatid, kailangan mo ng prayer. Pag sinabi niya, sige, kahit din niya sabihin ko anong problema niya, ID, ipanalangin natin. Mahalaga ito na dapat maging sensitive tayo sa paligid natin sa mga kapatid natin. Hindi kung kailangan niya ng prayer, pag-pray natin. Galing tulungan manumbalik ang mga nalihis ng landas na kapatid pala. So mahalaga ito. Imbis na natin sila, ibig sabihin, i-judge natin sila. Tulungan natin at panalangin na makabalik sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tulungan natin na makabalik sila sa pamilya ng Diyos. Kasi, sino tayo? Di ba parang, sino tayo para, para i-judge sila? Di ba? Ano ba sa atin kung sila ay nakaranas ng ganon? Di ba? Napagsubok sa kanilang buhay. So, imbis na makatulong tayo dahil binats na natin sila, tinutulak pa natin palayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagkus, sabi nga, tulungan natin silang makabalik sa pamilya ng Diyos. Lalo na yung mga kapatid na nawala, di ba? Sa pamilya ng Diyos. Ipanalangin natin. Sabi sa Santiago 5:19-20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalihis ng landas at may isa namang umaakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, may paalala sa Santiago. Sino ba makakapabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Imaginin mo, hindi lang kasalanan, kundi napakaraming kasalanan. Imaginin mo kung isa sa buhay mo na yung isang kapatid na bumalik dahil sa buhay mo, kapatid. Di ba? Sa kakakulit mo na, kapatid, o kakatpiyang mo sa kanya. Pinapanalangin ka namin, o bumalik ka sa Panginoon. Sabi ni Santiago, di ba? Sino man makakapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa.
sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Ikapito, dapat merong pagpapakumbaba sa bawat isa. Di ba, lagi naririnig natin dito sa mga kuya natin na napakadali mag-sorry kapag ikaw yung mali. At napakahirap naman kapag ikaw yung tama. Yun ang daw mahirap gawin. Yung mag-sorry ka na alam mo ikaw yung tama. Pero kailangan mong gawin kasi ito yung isang pagpapakita na tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 4, verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Imagine niyo yung ginawa ni Kristo, no? Magpatawad dahil kay Kristo. Nakita natin na ginawa ito ng Panginoon, no? Ang Panginoon ang unang gumawa nito. At kung kaya gawin ito ng Panginoon, minsan ang katwiran ng tao, ay kuya, si Christ naman yun eh. Ano yung ganun? Yung, tawag dito, yung alibay, di ba nila? Si Kristo naman po yun, hindi naman ako yun eh. Di ba? Pero kapatid, ang pagkakilala natin sa Panginoon ay hindi lang ganun kasimple. Di ba? Hindi lang ganun yung nais ng Panginoon. Di ba? Magiging kung bahagi ito ng ating paglago sa Kanya. At alam niyo, pag ginawa natin ito, mayroong kayong makikita, no? Na ituturo sa inyo ang Panginoon. Kasi, imagine mo, praise the Lord, nakapagpagkala ako, nakapagpakumbaba ako sa pamamagitan nun. Diba? Kahit hindi sa kapatid, kahit sa mga tao sa paligid mo, sa trabaho. Diba? Pero ang sabi dito, tayo magpapakumbaba sa bawat isa. Ito talaga yung nais ng Panginoon sa buhay natin. No? At ang tamang ugnayan na makikita ng Panginoon sa pamilya ng Diyos sa atin. Ito. Kasi pag wala na ito, ay pagpapakumbaba, wala na, magkakaroon na ng chaos, pagulungan. Diba? Papasok na yung pride. Makaka-intervene na yung kaaway. Malitiit lang muna, malitiit lang. And then later ay, na yan, lalaki na, mag-burst na pagka katagalan. Diba? Hindi natin napapansin. So, mahalaga na sa harapan ng Panginoon ay meron tayong ganitong karakter. Ganitong naisipan. Meron tayong pagpapakumbaba. Kasi pag wala, ang hirap. Diba? Pangawakan natin yung 2 Korinto, di ba? 5:17, na sino mang makipag-isa kay Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago. So kung dati ganito ang karakter natin, so balik tayo sa Panginoon, sa sinabi ng Korinto, Lord, hindi na ako ito. Di ba? Ibigay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord, hindi na ikaw yun. Padaraya yun ng kaaway. Parang, Lord, si Kuya, ganito mukha naman akong yung tama eh. Pero hindi na. Tapos sabi ko pa rin siya, kasi hindi ako ito. Pandaraya to ng kaaway. Di ba? Mga ganun? Pero pag in-entertain mo yun, ako, ang daming mga suggestion pa ang kaaway na, oo nga, di ba? Kung ganito, siya nga yun, di ba? Ganun yan eh. Ang dami yun, napakasimple ng mga suggestion ng kaaway, pero uti-uti dinadala ka niya dun sa kaisipan na mag-isip ka na hindi mabuti sa iyong kapatid. Diba? Pero kung una pa lang, sabihin mo na, Lord, hindi ako ito. Pandaraya ko ng kaaway. Alisin mo to sa puso ko. Diba? I-deposit mo sa puso ko yung ganitong kaisipan yung may pagpapakumbaba. Kasi pag yung ganun yung prayer natin lagi sa Panginoon, hahayaan ng Lord yun na mangyari sa buhay natin. Na yung prayer natin, Lord, bigyan mo talaga ako ng pusong pagpapakumbaba sa araw na ito. Diba? Maunawain. Diba? Pag ganun, ilalagay ng Lord sa puso natin yun. At hindi hahayaan ng Panginoon na madaya tayo ng kaaway. Tapos na po tayo po. Sa Santiago chapter 4, verse 10, magpakababa kayo. Ito ang gagawin ng Panginoon. Sa paningin ng Panginoon,
mga pakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayong itataas. Imaginin mo, kung hindi kaya kayong itaas ng tao, ang Panginoon ang mag-ano sa atin, magpupromote. Hindi man dito sa lupa. Diba? Pero, doon sa langit. Nag-sharing nga kami na habang nakain kami, si Ma'am Jo, si may kaibigan namin, nag-sharing kami. Sabi ko, alam mo kapatid, may mga kabatch na kasi kami principal na, mga gano'n. Master teacher 2 na. Pero sabi ko, kasi mga pasyang din sila, although hindi lang natin sila tinitingnan. Sabi ko, medyo mahirap na mag-duel tayo doon sa ganong kaisipan na, di ba, pinaalalahanin tayo ng Panginoon doon, yung possession and then yung possession. Yun, ito yung katayuan ko, ito ang meron ako, di ba? Pag mga ganun yung kaisipan natin, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, napakahirap, di ba? Mag-move forward habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Bagkos ay isipin natin na grasya mo ito, Lord, na mga bagay na ito na tama ko. Pangalawa lang to sa kumbaga paglilingkod ko sa Panginoon. Una talaga yan ay ang luwain natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Subukan natin na gawin ito at makikita talaga natin na may ginagawa sa atin ang Panginoon. Ito. So yan, yung panghuli ay sabi na magpakababa tayo at hayaan natin ang Panginoon ang magtataas sa atin. Sa ating hamon, Romans chapter 12 verse 4-8, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganoon din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawan lang kayo kay Kristo at magkakaugnay sa isa't isa. Iba't ibang bahagi, iba't ibang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbibigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. So maaaring may mga pahayag na ganito, pero sabi pa rin natin na tingnan kung ano talaga yung nais ng Panginoon sa buhay natin. No? Kahit yung pahayag ng Roma na ganyan, kasi isa-isa talaga yan. Di ba? Iba't iba ang kayang ibinigay. Pero naisin pa rin natin na, Lord, ano ba talaga yung nais mong gawin ko sa pamilya ng Diyos na pinabibilangan ko? Di ba? Huwag tayong para manatili lang na ito lang ang kaya ko, Panginoon. Di ba? Malay mo naman pala talaga, may pinagagawa pa sa iyong Lord. Medyo nagre-resist ka lang. Parang, saka na Lord. Yeah. Saka na pag okay na ako. Saka na ako aawit Lord pag hindi na ako medyo sintonado. Ganon. Ay, hindi mo na, pa-practice eh. Yeah. Ang pag-awit naman eh, saka na ako tutugtog ng gitara Lord kapag medyo malambot na yung aking daliri. Hindi naman nagpa-practice. Saka na ako tutulong Lord pagka marami na kami. Para marami kami sama-sama. Kapatid, ang nais ng Panginoon ay ibilang natin ang ating sarili bilang kabahagi ng pamilya ng Diyos. Kung iisa, may isang katawan tayo na kumikilos para lumago ang gawain ng Panginoon. At ang pinakalayunin talaga natin dito ay lumagana pa ang kanyang salita. Yung mga pagtugtog, pag-awit, ano na lang yan, grasya na lang ng Panginoon, bonus na lang ng Lord sa atin. Kung magaling kang mag-gitara, magaling kang mawit, tumugtog, bonus na lang yan. Sabi ko nga din sa isang kapatid, Brad, hindi tayo maliligtas ng magaling tayong tumugtog ng gitara. Hindi tayo maliligtas na magaling tayong mag-drums. Diba? Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. At ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng puso na gawin yun, i-share din yun sa iba. Bilang kabilang doon sa pamilya ng Diyos na ating kinabibilangan. So huwag kayo manatili na dito na lang talaga ako nun. Okay na siguro ako dito. Mag-pray ka kapatid.
Ano lang talaga yung nais mo sa ating buhay? Anong talaga yung nais mong gawin ko na part? Di ba? So, andyan naman yung mga kuya at ate. Ano ka lang? Sabi mo sa, halimbawa sa kuya na, Kuya Nico, parang gusto ko lang gusto sa evangelism. O, di ba? Mag-observe. O, di ba? Observe lang muna. Pwede namang hindi mag-share eh. Di ba, kuya? Observe lang muna kung anong ginagawa ng mga kuya at ate. Di ba? Ganun din naman talaga muna. Tingnan. O, hindi later, ang Banal na Espiritu na magsasabi sa iyo, no? Sige, ikaw naman. Kasi alam niyo po, marami pa talagang mga tao ang nangangailangan ng kanyang salita. Na sa mundong ito, napakaabala nila sa mga gawain and then nawawala na yung kanilang pag-isip dun sa salita ng Panginoon. Diba? Malay mo kapatid, nung buhay natin, buhay mo ay gagamitin ng Panginoon para sa kanila. Diba? Ipanalangin mo lang na Panginoon talagang naisin mo talaga din na gamitin tayo ng Panginoon doon sa ganung gawain. Ano po? Sa ating pong talakayan, kung naisin pong gamitin ito, ninais mo bang mapabilang una sa pamilya ng Diyos? Paano mo ito gagawin? Di ba? Paano daw natin ito gagawin? Ikalawa, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa kapwa bilang pagtugon sa utos ng Diyos? Sa pamilya, sa kapwa mananampalataya, sa kamag-aral kung nag-aaral pa, sa katrabaho, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak at iba pa. Paano daw natin ito gagawin? Ano po? Ito po ay guide question lang natin, pero malaya naman po kayong tingnan niya, ano po, yung mga ipapahayag pa ng Panginoon kapag ginamit nyo ito sa inyong mga cell group o mga PS group. Ano? So yun lang po at papalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mo, Panginoon, na inihayag mo sa amin sa umagang ito. Tunay na ang nais talaga namin, Panginoon, ay mapabilang sa pamilya mo, O Lord, na gumagawa bilang isang pamilya, O Lord. Dalangin din po namin na ibilang mo kami palagi na yung mga anak na tunay na sumusunod sa iyo, Panginoon, at ginagawa yung mga bagay na nais mong gawin sa aming buhay. At dalangin din po namin na ikaw pa rin ang patuloy na mag-ingat ng mga buhay ng mga kapatid, na ang patuloy na panalangin, Panginoon, ay lumago sa gawain mo, O God. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.